Oo, pera natin yung lahat. Kaya karapatan nating mga Pilipino na hanapin, itanong kung saan napunta. Ito ang panawagan ng mga Pilipino, Mr. President. Pilipino na ang humihiling ng hustisya na wala nang dapat litisin sa Quezalco pati si Martin Romualdez kasi totoo na sila ang kumain ng budget ng flood control project dito sa ating bansa. Sabi nila, iimbestigahan. Eh anong klaseng investigasyon pa ba kailangan natin, Mr. Mr. Nas? Ano bang klaseng investigasyon na kailangan natin? Hindi pa ba sapat na sinabi na ng family Diskaya kung sino ang mga sangkot at kumain? Hindi pa ba sapat na minention ni Congressman Toby si Zaldico? At may admission na dapat. Oo. Bitay sa lunitan. May bitay na dapat kasi dyan ilagay sa silya elektrika. Pag hindi ito inagapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay mangyayari din ang nangyari sa Nepal. Pati yung asawa ng Prime Minister nila nasunog sa bahay nila. At pati yung Prime Minister nila, hinulog nila sa kanal. Ganon ang mangyayari sa BBM pag hindi mo ipinakulong ang sarili mo at ang mga kampon mo. Ganon ang mangyayari sa iyo. Tignan mo yung nangyari sa asawa ng Prime Minister. Prime Minister rin mismo, nasunog sa loob ng bahay nila. Yung Prime Minister mismo, binugbog ng mga tao. Yung mga kapulsan, pinahubad ng uniform. Ganon ang mangyayari sa mga Pilipino. Dito sa ating bansa, pag hindi nyo pinagulong ang mga buhaya na yan. Sobra na itong kainan na ito. Kasabot kasi asawa niya dyan eh. Kaya Yes, of course, kasabwat. Hindi lang ang asawa niya ang kasabwat. kontraktor din yan. Pati ang mga kontraktor, Kontraktor pati yan, ang mga hindi congressman. kontraktor yan. Sangkot yan silang lahat dyan sa pagnanakaw na yan. Imbestiga. Wala na. Sir, nabalibutaan mo ba na si BBM nung tumakbo noong 2022 may nagbigay din ng mga kontraktor sa kanya, parang campaign fund. Ano masasabi mo ron? Maraming nagbigay sa kanya siguro, no? Marami. Siguro kaya nagbigay yung mga kontraktor na yun kasi pag siya ang naupo, ibabalik sa kanya. Papawiin nila. Triple ang nabawi ng mga kontraktor So ang triple, sobra-sobra ang nakuha ninyo. Alam nyo kasi mga kababayan nating mga Pilipino, ito yung inihingi ko sa mga Pilipino. Huwag na lang tayo matapang sa comment section, dapat lumabas tayo. No? Gayahin natin ang Indonesia, pati Nepal. Yan ang totoong mga warriors people. Pag tayo mga Pilipino, sa comment lang tayo, keyword people lang tawag natin, keyword warriors lang matatawag sa atin. No? Tama? Tama. Keyboard warrior. Oo, keyboard warriors lang tayo, hindi people warriors. Gaya ng mga Indonesian sa Nepal. Kaya dapat, kasi lusubin na natin itong mga bahay ng congressman, tila hinahamon niya ang mga Pilipino Hinahamon nila ang mga Pilipino na tila ba daw hindi magagaya sa Indonesia at sa Nepal ang Pilipinas. Paano hindi magagaya ang namumuno sa atin dito puro kurakot. Hindi tayo makapasok basta-basta kasi sa mga exclusive sa Walang hindi kayang pasukin. Nung dating ang panahon ni Ferdinand Marcos Jr., Malacanang napasok ng taong bayan. Yang mga tirahan pa kayo ng congressman lang. No? Security guard lang naman ang nangyari. Ang pinagkaiba lang kasi nung una, nung panahon ni Ferdinand Marcos at panahon ngayon ni Marcos Jr., tila yung ibang Pilipino ay naduduwag at hindi sila lumalabas sa kanilang mga bahay. Hindi gaya ng mga Pilipino nung una, ay wala silang takot basta't katuwiran nila. Gaya ni Grigo. Oo. Sa atin tong hinahanap natin sa atin tong pinaglalaban natin Matatanda na kasi yung natatakang noon eh. Kaya, Matatanda na sila ngayon. Pero yung iba nasa gilid pa rin. Oo. suporta na lang sila. Susuporta na lang sila. Ayan ang dapat. Hindi ba nahihiya yung mga kabataan dyan na iba? Na yung mga senior, nandito sila para sa rally, tapos yung mga kabataan nasa mall. No? Nasayang tila ang buhay ni Jose Rizal nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga kabataan ngayon, tila ba wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Yung mga ibang kabataan ngayon, wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating bansa. Wala silang pakialam sa karapatan nila. Hindi nila alam yung pagtanggol ang karapatan nila. Andun sa mall, nag-shopping. No, dapat lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Iwan nyo muna ang mga jowa niyo, yayain nyo dito kayo mag-date sa rally. Dito sa ML. Oo, iwan nyo muna ang mga ML, mga EPEC na yan, pati mga ano nyo. Dito muna tayo mag-date sa rally. Huwag tayong matakot sa mga politikong lumalamon sa pera natin. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Unang-una sa lahat, tayo ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Tingnan ninyo ang mga anak ng congressman, anak ng mga kontraktor, nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan na binabayad natin.
ang mga kontraktor nagpapakasarap sila sa pera ng taong bayan, habang ang mga Pilipino na nagbabayad ng buwis ay walang makain. Samantala, ang mga congressman, ang mga anak nila, mga kontraktor, ang sasarap ng mga buhay ng mga yawa na yan. Tingnan mo sila Jela Alonte, sila Claudine Co, di ba? Nasa ibang bansa nagbabakasyon. Mga Pilipino, huwag nating ayahan na matapos ang panahong ito, matapos ang taong ito, na walang mapanagot sa mga kontraktor at mga congressman na kumakain sa pera ng taong bayan. Huwag tayong pumayag na darating na December, gagawin nilang celebrate, pambili nila ng mga regalo, pang bakasyon nila, pang shopping nila, ang pera ng taong bayan. Dapat habang maaga pa, ipakulong na natin sila Zaldico, pati si Martin Romualdez. Mention na po sa lahat ng investigasyon, sa lahat ng hearing, na kasama at sangkot si House Speaker Martin Romualdez, pati si Zaldico sa pagnanakaw sa mga buwisang tao sa Pilipinas. Kaya ano pa ba ang klaseng investigasyon ang kailangan ni Mr. President? Kung seryoso si BBM sa investigasyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon, isang turo lamang niya, makukulong lahat ang mga politikong kumakain sa pera ng taong bayan. At ang unang-unang dapat imbestigahan dyan, ang House of Representatives na mga buhaya, pati si Martin Romualdez na siya ang kasalukuyang speaker ngayon ng ating bansa. Yan ang unang-unang dapat imbestigahan bago ang mga kontraktor. Pati ang pamilya Diskaya, dapat makulong din sila. Hindi pwede na kinu-question lang ang si Diskaya. Alam na kung bakit siya pinatawag sa House of Representatives, bakit siya pinatawag sa Senado. Iniimbestigahan siya dahil sa mga nangyayaring nakawang sa ghost projects. Ngayon, ang pinapakalat nila, dipilit nilang inidalawit ang nakaraang administrasyon. Ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, yung budget ngayong 2025 kung saan napunta ang budget na yan. Hindi hinahanap ng taong bayan yung budget doong nakaraang administrasyon. Kung hinahanap ng House of Representatives ang budget ni Pulong Duterte doon sa Davao na 55 billion daw, meron po silang spot record at meron silang spot record doon sa kanila, at yun ang tignan ninyo. Meron silang record kung saan napunta ang 55 billion na hinahanap ng House of Representatives. Ngayon, ang hinahanap ng taong bayan, yung 3.320 trillion na budget ng 2025 para sana sa project ng flood control, yan ang hinahanap kung saan napunta yan. 6.320 trillion na 2025 national budget, kung saan napunta yan. Yan ay para sana sa flood control project, ngunit ang nakinabang lamang ay hindi ang taong mamamayan ng mga Pilipino, kung hindi ang mga kontraktor, congressman at si Zaldico ang nakinabang sa pondong niya na napakalaking pera. Ano po ang question, sir? Correct sir, 51 billion lang. 51 billion lang pala yung kay Pulong Duterte. So yung 51 billion na yan, meron silang spot record na nakalagay lahat ang picture at details kung magkano ang nagastos sa bawat distrikto. Merong resibo. Pero ang hinahanap ng taong bayan, Mr. President, ay yung 3.320 trillion na national budget for 2025. Yan ang hinahanap kung saan napunta. Sir, anong masasabi mo sa pagkakaupo ni Senator Tito Soto as Speaker of the Senate President? Senate President, Yes, sir. alam niyo kasi, di ba, unang-una sa lahat, sa pangunguna ni Senate President Z. Escudero, pinatawag si Diskaya. At dahil doon, ay napaamin nila na pilitang magsalita ang Diskaya sa mga sangkot sa anomalya na nakawan sa gobyerno. After noon, ang gabing yun na sinabi ni Diskaya at ni Atty. Ni Congressman Toby kung sino ang mga kasama sa nakawan sa gobyerno, nang gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis nila ang blue ribbon kay Senator Rodante Marcoleta. Pero napaamin na muna yung Diskaya at sinabi ni Congressman Toby kung sino yung mga sangkot. Nung madawit si Zaldico, nang gabing yon, pinalitan ng administrasyon ng Senate President. Bakit? Kasi ayaw po ng administrasyong bangag na madawit si Zaldico pati si Martin Romualdez. Kasi pag yan si Zaldico nagipit yan ng taong bayan gaya ng Diskaya, ay mapipilitang sabihin kung sino ang mga politikong sangkot sa pagkain sa project ng flood control. Kaya pinalitan nila ang Senate President para another resource person naman ang ipapatawag niya. Pag another resource person naman ang ipapatawag, ibang tao na naman ang ituturo na sangkot sa pagnakaw sa flood control project. Para saan? Para malito ang taong bayan. Oo, ganun ang Sangkot kasi dyan. Ngayon ang gagawin nila. Elisa. Kakanta sila Yes, sila of yung course. mastermind.
Yan ang dahilan kung bakit nila pinalitan ng Senate President, para magturo-turuan sila, para makalimutan ng taong bayan, para bumaba sila sa pwesto sa administrasyong ito na walang mapanagot sa kanila at ang mapapakulong ay walang nakaw. Yan yung dahilan kung bakit inalis ang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta, he is a lawyer. Alam niya kung ano ang batas. Yung pinalit sa kay Congressman kay Senator Rodante Marcoleta, hindi lawyer. Bagkos yan po ay mayroong pang kaso na Supreme Court mismo ang nagbaba ng kaso niya na for murder. Pero hindi ko alam kung tapos na yun o hindi pa. Yung yung President naman, hindi ko alam kung lawyer ba yan o ano. Lawyer sa BBM administration. O nakinabang din sa mga pera ng taong bayan. Ang kanya talaga sir, yung pakikialam ng administrasyon sa Senado. Yes. Kasi sabi nga ni Eric, nung gabi na nag-eleksyon sila, nandun si Sandro Marcos sa Ano ni Senado. Sandro Marcos? May dalang sobre, sigurado yan. Sigurado yan. May dalang sobre. Pagka seconds mo, nakuha mo kagad yung pera. Sa nililis kasi ni Abante ang investigasyon papunta doon sa mga Duterte. Actually kasi, ang plano kasi ng House of Representatives, binabayaran din kasi ito ni House Speaker Martin Romualdez. Tignan ninyo ang lahat ng investigasyon ginagawa sa House of Representatives. Pilit nilang indidadawit ang mga Duterte at ang nakaraang administrasyon. Nililihis nila ang usapan. Tignan mo nung isang araw, nagreklamo ang isang congressman doon sa House of Representatives dahil hindi sila tinatawag kasi hindi sila majority leader, minority sila. Kaya hindi sila pinagsasalita kasi sila ay against sila sa corruption na nangyayari sa ating bansa. Tignan mo, pinipilit ni Vizcaya, si Martin Romualdez, pati si Zaldico sa nakawan sa gobyerno, yung naka-schedule naman ngayon na nagtatanong, nag-question sa House of Representatives, nililihis na yung usapan. Binabaliktad niya ang usapan. Siyempre, matutumbok sila. Mga House of Representatives, kayo po ay nasa posisyon, kayo po ay may mga pinag-aralan. Kami naman po mga bababang Pilipino ay hindi na po bobo. Hindi na po kami bobo. Gising na po kami sa katotohanan. Hindi na rin kami nanonood sa mga media, sa mga balita kasi alam naming fake news. Andyan ang mga vlogger na walang descript ang kanilang mga video, walang pinuputol, walang kinakrap. Diyan kami naniniwala kasi live po. Hindi po gaya na nasa media na kinukuha lang nila kung ano yung maganda na hindi against sa mga kurakot na ito. Asan na po ang mga media na ang gagaling magbalita doon dati? Ngayon, bakit wala tayong nakikita sa mga balita na binabalita nila ang mga congressman na kurakot at minimension nila sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5? Bakit wala tayong nakikita na lumalabas sa mga media para ibalita ang nangyayari sa ating bansa? Tuloy sir. Yes po? Sa media sir, sa media. Oh, yun ay tutuloy natin sa media. Alam nyo kasi sa mga media, hindi nakakapaniwalang panoorin, no? Kasi ngayon, hindi na sila lumalabas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa na natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manonood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila ako mismo. Ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5 pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako ng bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Saka napansin sir sa flow ng investigation ng Kamara compare sa Senado. Kung sa Senado ang tinutumbok mga kongresista sangkot sa mga korupsyon. Alam nyo, Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga sinasangkot naman na Senado pa rin, tama. Pag nandun sa Senate, Congressman, pag ano naman sa House of Representatives, Senator na naman. So ang dapat kasi unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot nito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nakawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi. Wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umiimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Remulla ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for incoming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman.
Paano yan sir? Parang napapabalitan si Boyeng Remulla na napili sa hindi siya qualified. Hindi siya qualified na mag-ano sa ombudsman. Kaya ay na-cancel yung una kasi gusto niya sa Comelec siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi hiningi niya na siya ang i-appoint sa papalitan niya si George Garcia sa Comelec. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Si BBM kurakot. Tapos yung speaker kurakot. Mga congressman kurakot. Ang House of Representatives kurakot. Tapos kukunin nyo kayong ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga nagagawa ninyong nakawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Absuelto silang lahat. Para absuelto silang lahat. Mukhang ano na lang, kasama natin MMDA na lang. Kay BBM, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa kay BBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di ko mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay. Pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga nababalita na may mga rally na pinupunduhan itong si Mr. Speaker Romualdez? Ayex, yung mga rally kasi dito, kailangan nating mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista ng mga bayadan ni House Speaker Martin Romualdez, nag-isawsaw sa mga rally natin, manggugulo siya sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala siya ng mga taong bayadan, ng mga loyalista sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pagnanapon ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayong mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. No. So, anong plano natin? Babalik tayo doon. Babalik tayo doon, sir. Saan nagmumula ang pera? Sa bes, hindi. Saan? Bayan. Sabihin nyo sa bes, hindi. Sa taong bayan nagmumula ang pera. Tayo ang pinagmumula ng pera ng gobyerno. Kung walang taong bayan, walang gobyerno sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kung walang tao, walang politiko. Kung walang tao na nagbabayad ng buwis, walang politikong tatakbo sa posisyon kasi wala silang mapagkukunan ng sahod nila. Kapatid, tatay po, pakinggan mong mabuti. Ang mga sahod po ng mga politiko ay galing sa mga taxpayer, galing sa buwis ng taong bayan. Diyan po galing ang pera na sinasahod sa mga kongresista na mga kurakot at sa presidenteng buhaya. Ngayon, ang mga ayuda po ay galing din po sa pera natin yan. Na nag-i-imprenta ng dollar ang Central Bank. Dollar, hindi natin pinag-uusapan dito ang Central Bank. Ang pinag-uusapan natin kung saan galing ang pera ng gobyerno. Yan po. Hindi po kasali ang Central Bank dito. Hindi Okay? na kasali, pero Hindi kasali. Kaya yan sabi ko, mag-ingat tayo sa mga rally kasi merong mga loyalistang sumasali sa rally natin gaya ni tatay. O, kitang-kitang loyalista. Kampi na kampi siya sa mga kurakot. Nakakatawa tatay. Ang pinaglalaban natin dito, korupsyon. Hindi dito pinagtatanungan kung sino ang nag-imprenta ng pera. Alam ng taong bayan na nag-imprenta ng pera ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero saan galing yon? Sa buwis ng taong bayan ang sinasahod sa mga politikong tumatakbo na yan. Yan po. Tama yan. Ang tanong niya kung saan galing ang pera ng mga gobyerno. Eh sa ating mga taxpayer. Kaya nga sila tumatakbo eh. kasi kung walang pakinabang na, Alright. Kung walang tao sa Pilipinas, walang gobyerno sa Pilipinas. Kung walang tao sa Pilipinas, walang tatakbong politiko kasi saan nila kukunin ang mga sahod na nila. Ang mga sahod nila galing yan sa mga taxpayer. Yung mga binibigyan nilang ayuda, atin yan lahat kaya dapat kunin natin kung anong ibigay nila. Oo. At saka hindi basta-basta nag-iimprenta ng pera ang Bangko Sentral. Yes, of course. Hindi basta-basta nag-iimprenta. Kaya nga nagkakautang ang Pilipinas eh. At lalong hindi Oo. ka pwede mag-imprenta ng Bangka ng Pilipinas. Oo.
At mas lalong hindi ka pwede mag-imprenta Mapipickles kayo ng doon. dollar dito sa Pilipinas. Kasi pag ginawa mo yun, doon ka makikita sa United Nations, doon ka lilitis sa United Nations pagkatapos lalay ka silid elektrika. Bakit nasa Republika na ka ng Pilipinas, nag-iimprenta ka ng dollar? Peso ang pera dito, hindi dollar. Diba? Nasa Pilipinas po tayo, tatay, kaya bawal dito ang dollar. Kahit may dollar ka dyan, ibili mo sa tindahan, bumili ka ng Max, baka sampalin ka na nagtitinda. Sabi niyo, oy, Pilipino ako tayo, hindi ako Amerikano. Hindi naman tayo foreigner, kaya nga nagrarally tayo para sa korupsyon. Kasi kung lang nagrarally tayo para sa Bangko Sentral, at ang pinag-uusapan dito ay kung sino yung nag-imprenta ng pera, dapat doon tayo sa Bangko Sentral nagrarally. Sir, kaya ang susunod na Oo. malawakang protesta natin. 21 po sa Luneta po. Sa 21 po, doon naman tayo sa Luneta, ang nag-organize po niyan ay si Chavit Singson. Pati ang mga iba pang mga namumuno sa mga organisasyon at sa mga kulay natin. Sila po ay nagkaisa para sa bayan, para labanan itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sa 21 po, nandun po tayo sa Luneta Park, 7 AM po to 7 PM po. Yun na po ang katapusan ng buhay ng mga kurakot na politiko na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Thank you very much. Yan, tara na. Alright, thank you. Punta tayo doon. Thank you. Mainit na sa labas, hindi na sila nagbabalita sa katotohanan. Mga bayad na kasi sila. Okay? So ngayon tayo mga Pilipino, ang pag-asa na natin, dito na lang tayo sa mga vlogger manonood, sa mga live nila. Kasi ito ang true. Hindi kagaya na nasa media na scripted. No? Tama, di ba? Ini-edit nila. Ako mismo, ilang beses ako na interview ng GMA pati TV5, pero ni isa hindi nila pinalabas sa TV. Bakit? Kasi bira ako ng bira sa mga kurakot na politiko. Kaya hindi nila pinapalabas sa TV. Isang beses pinalabas nila, pero ang kinuha lang nila yung hindi against sa mga kurakot na politiko. Oo. Napansin sir sa flow ng investigation ng Kamara compare sa Senado. Kung sa Senado ang tinutumbok mga kongresista sangkot sa mga korupsyon. Alam nyo, Pero pagdating sa investigation ng Kamara, ang mga sinasangkot naman ang Senado. Senado pa rin, tama. Pag nandun sa Senate, congressman, pag ano naman sa House of Representatives, senator na naman. So ang dapat kasi unang-una sa lahat, dapat na unang-unang mag-imbestiga sa mga politikong kurakot nito, hindi House of Representatives. Ang dapat na mag-imbestiga kay Martin Romualdez, hindi House of Representatives, hindi ang mga senador. Ang ombudsman ang dapat na umimbestiga sa mga politikong sangkot sa nakawan sa gobyerno. Bakit? Ang ombudsman po ay wala siyang pamumulitika, wala pong kahit anong kakampi. Wala po siyang kinakampihan o pinapanigan ng ombudsman. Kaya dapat ang ombudsman ang umiimbestiga kay Zaldico, pati si Martin Romualdez, pati ang mga congressman sangkot sa nakawan sa gobyerno. Ombudsman po ang dapat mag-imbestiga sa kanila. Yang ombudsman po. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Remulla ay gusto niyang magpa-appoint sa ombudsman para wala nang mangyaring investigasyon sa kay Zaldico at si Martin Romualdez at para mapatalsik at ma-impeach si Sara Duterte for a coming election 2028. Yan yung dahilan kung bakit gusto niya magpa-appoint doon sa ombudsman. Paano yan, sir? Parang napapabalitan si Boying Remulla na napili sa ombudsman. Hindi siya qualified. Hindi siya qualified na mag-ano sa ombudsman. Kaya ay na-cancel yun. Yung una kasi gusto niya sa COMELEC siya. Palitan niya si George Garcia. Pero hindi rin tumalab yun. Yung una kasi iningi niya na siya ang i-appoint sa, papalitan niya si George Garcia sa COMELEC. Ay hindi rin siya nakapasok doon. Ngayon naman, ang hinihingi niya kay BBM, i-appoint siya sa ombudsman. Hindi kayo pwede ron. Hindi pwede ang puro kurakot na nasa matataas na posisyon. Si BBM kurakot. Tapos yung speaker kurakot. Mga congressman kurakot. Ang House of Representatives kurakot. Tapos kukunin niyo pa yung ombudsman para lahat kayo hindi na mabunyag sa mga nagagawa niyong nakawan sa gobyerno. Hindi po pwede yun. Absuelto silang lahat. Para absuelto silang lahat. Mukhang ano na lang, kasama natin MMDA na lang. Tara, Kay BBM, birthday niya ngayon. Happy birthday po sa kay BBM. Ang wish ko po sana sa ating ang di po mahal na Pangulo, ang hiling po ng taong bayan sa hindi naming mahal na Pangulo na si Bongbong Bangag Marcos Jr. Sana po kunin ka na po ni Lord. Sana po hindi na po niya pahabain ang iyong buhay, pati ang asawa mong si Risa Araneta Marcos. Sana po lahat po kayo, House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, matuluyan na po kayo. Sana po hindi na kayo umabot sa 2025. Hindi na po kayo umabot sa December. Sana po kunin na po ni Lord. Happy birthday sa iyo. Maligayang kamatayan sa iyo, Mr. President. Sir, anong masasabi mo sa mga nababalita na may mga rally na pinupondohan itong si Mr. Speaker Romualdez?
Yung mga rally kasi dito, kailangan natin mag-ingat sa ating mga rally. Kasi merong mga sumisingit dyan na mga loyalista na wala silang ginawa kung hindi manggulo sa rally. At ngayon, pag yan mga loyalista ng mga bayadan ni House Speaker Martin Romualdez, nag-isawsaw sa mga rally natin, manggugulo sila sa mga pulis para tayo naman ang maano ng mga pulis na may kasalanan. Yan po ang ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez ngayon. Nagpapadala siya ng mga taong bayadan, ng mga loyalista sa mga grupo nating nagrarally dito na para lamang sa korupsyon. Sila ang nangunguna sa mga katangahan, kagaguhan at kalukuhan at pananapo ng mga basura yung mga loyalista. Ngayon, pag yan nananapon sila ng mga gamit at sinasaktan nila ang mga pulis, aalis sila. Ngayon tayo ang mapag-iiwanan. Kaya ingatan po natin ang mga sumasama sa ating mga rally. Dahil karamihan dyan yung iba, mga loyalista na hindi nagrarally para sa bayan kung hindi nagrarally para sa mga pera ni Martin Romualdez. Oo. So anong plano natin? Babalik tayo doon. Balik tayo doon, sir.